Si Mark, hindi talagang nagsasalita, 'di ba, tungkol sa ICC, tungkol sa impeachment. So parang sa tingin ko, pag dalawa yung bilyar doon, that we are safe by 2 votes. Diba? Pag nandun si Amy, we are safe by another vote. That's 3. Andyan na si Robin, that's 4. Bato and Bongo, siguradong mapapasok niya, that's 6 already. So we only 2 more. Si Jinggoy naman, alangan yan mag-yes eh. At we can't, hindi mo masabing yes, hindi mo masabing no eh. Although, I feel that Jinggoy might oppose the impeachment of Inday Sara, but I cannot be sure. Hindi ko kasi di ba may makakaso nga rin yan si Jinggoy. Merong ano sa kanya, may kutsilyo sa kanya ang admin, di ba? Kaya to be safe, we have to vote straight talaga and to protect and to just so Bam Aquino and Kiko Pangilinan will not be in the Magic 12. We have to vote the 2. And the logical thing is to vote for those na talagang may winning chance. Ako, personal choice ko talaga is Norberto Gonzales eh. Me too. Pero hindi yan mananalo eh. Actually, nandun pa tayo sa napaka-primitive na problema, which is alisin ang lahat ng mga kakampi ni Bongbong Marcos. At alisin lahat ng mga komunista dyan sa House at sa Senate. Alisin ang mga kakampi ni Bongbong Marcos. Kasi once we remove the kakampi of Bongbong Marcos, doon pa lang magkakaroon ng legitimate conversation on policies eh. Doon pa lang magkakaroon ng legitimate conversation on policies. Ayan. Kaso nga lang, kung ang i-elect natin ay mga kakampi ni Bongbong, di wala. Tuloy-tuloy lang tong ganitong shithole scenario. Diba? Online is rubbish, full of fraud, sabi ni Ray Bonales. Di rin. It's really, well, it is true, no, na online is full of rubbish and fraud. That is why it's very important that you elevate the conversation and you teach people how to process information. Yun yan. Kagabi na kwento ko nga, meron akong invitation na nakuha from, yung, ang gusto nilang mangyari, mag-join ako sa debate on April 27 sa UST, ganyan. Tapos ang topic ng debate is, sino ba ang dapat paniwalaan? Vloggers or mainstream media? Sabi ko, I do not want to be part of that kind of conversation. Diyos ko po, hindi ganyan. Ano ba yan? Diba, Miss Joey, ikaw main topic ng mga Isko vloggers. Isko vloggers? Isko Moreno? Vloggers? Talaga? Ano, positive, negative? Inaaway ba nila ako? Hindi ko ba inaaway si Isko? In fact, mabait sa akin si Isko Moreno eh. Ayan. Sobrang gentle niya sa akin. Kasi nung one time, ini-interview ko siya, nalaglag yung cellphone ko. Ini-interview ko si Isko. Tapos nalaglag yung cellphone ko. Nangawit kasi ako. Tapos nalaglag yung cellphone ko. Ay, ganyan. Sinintay ako talaga ni Isko. Inintay talaga ako ni Yorme. Sabi ganun, sige, pulutin mo muna. Sige, pulutin mo muna yung cellphone mo. Sabi niya, ayun. Sabi ni Totik, negative po. Talaga? Bakit? Bakit naman? Hindi ko sila inaaway eh. Sino ba ang mga Isko vloggers? Sino ang mga Isko vloggers? Ayan, ito naman sabi naman niya positive po, hanga kami. Sabi nito merong Isko na ayun. Dahil daw pinupush mo si Amy. Si Yorme at saka si Yorme at saka si Amy, magkaibigan. Suportado ni Yorme si Amy. Suportado din niya. Check nyo. Miss Joey, paki-comment my story vid ni send Amy yesterday. Yung sige, lang tayo konti-konti lang muna tayo dyan kasi alam nyo, marami rin kasi talaga nasa-stress dyan sa Amy story na yan eh. At syempre, ako din naman, I respect the feelings of other Duterte supporters, no. Mahirap sa kanila na to take everything in eh. So we also have to respect their feelings. Pero kung ang tinutukoy mo ay yung chismisan nila ni Inday Sara na merong nagno-nosebleed. Ano nakakaintindi nyo doon? Parang may sap eh, no? Parang meron akong ganung narinig. Si Sap, si Tony Boy, at saka si Margie. Sino kaya yung Margie doon? Margie ni Tony Boy? Ganyan, yung parang nagbe-bleed yung nose, ganon. Usapang nosebleed. Ayun. So, anyway, ayan. I think I want more kwento like that. Ayun, dahil gusto ko ng mas maraming kwento tungkol dyan. At saka sana yung kumbaga, yung I want to I really want to know
Kasi sabi ko nga si Sen Aimee, kung meron siyang isang utang sa ating lahat, kung meron siyang isang utang sa lahat ng mga Duterte supporter is her knowledge about the drug abuse of his brother. Okay? Gano'n. Kasi ako sa totoo lang, 'di ba kasi umamin 'tong si Bongbong, eh. Ganito lang naman 'yan, kung ako si Bongbong Marcos 'no, kung ako si Bongbong tanga rin talaga 'tong admin na 'to, eh. Kung ako si Bongbong Marcos, etong generation na 'to ni ni Bongbong Marcos, ano 'to, lumaki sa 70s, alam mo yung mga nabuhay sila dun sa 70s na Woodstock, yung mga flower power, yung mga ganyan-ganyan. Eh, diyan rin nauso yung mga yung mga LSD, mga gano'n, yung mga cocaine, ganyan-ganyan. Diyan nauso yan, eh. Diyos ko po. 'Di ba? Look at the era of music that time. So ganyan talaga yung meron talagang gano'n nung 70s, even nung 80s pa nga may mga remnants pa rin ng mga parang it had been very, very common and talagang 'di man yan secret, gano'n. So ngayon kung kunwari, bata pa si Banateros, Models of Manila, hayaan mo na sila. Buo ang sinisinghot di powder. Mga Banateros ayaw nila kay Aimee pero si Ben Tulfo ang gusto nilang isingit. Oh, to each her own. Gano'n. Parang I do not see any use of Ben Tulfo for the Dutertes. So, pass. Ayun. Pass ako diyan. Margie the Beauty Queen, wife ni Tony Boy. Ayan. You know what, Joey? Just passed by sa mga tambays out from work. Grabe ang lawak ng coverage ng news na social media. They talk about the reason why pinadakip si PRRD para daw i-cover up ang nangyari ni Lisa Tanas sa LA at yung pagkamatay ng may-ari ng Rustan, sabi ni Akira Hideyoshi. Pero alam mo, Akira Hideyoshi, magdahan-dahan kayo sa ganyang angulo. Kasi yung ganyang angulo, I really felt that yung kwento ni Lisa, yung kwento tungkol kay Lisa na inaresto siya sa LA, das namatay nga yung I think yun yung trap. Yun yung trap, which is the bigger news, PRRD or Lisa Marcos? Bakit naman si PRRD ang magiging pang cover up kay Lisa? 'Di ba? It is actually the Lisa story trying to cover up the scandal that the PRRD story has. 'Di ba? Kung ano yung skandalo na meron, yung pag-aresto kay PRRD, yun yung gustong i-cover ng Lisa story. Ayan, so mag-ingat-ingat kayo dyan sa Lisa story. I mean, if you are watching my vlog even before, ako talaga, hindi talaga ako sumakay dyan sa bonggang-bonggang mga pasabog nila na yan. Yung ang tawag dito, yung sinasabi nila na, ano lang yan, ang tawag dito, si Lisa nasa Amerika, nag-party, ganyan-ganyan. May mga facts kasi si Maharlika, nag-share siya ng video na nagpa-party si Lisa and at that point kasama pa niya yung namatay, okay? So, may mga fragments ng mga facts that may really lead to speculations, okay? Kaso nga lang yung mga facts hindi niya kayang suportahan yung buong story. Kasi nga 'di ba gusto nilang story na ipalabas is that si Lisa Marcos daw, tawag dito, meron daw siyang siya daw yung kasama nung namatay itong private citizen na ito, ganyan-ganyan. At more than X number of hours bago na-report sa police, ganyan-ganyan. Baka nag-party-party sila tapos parang first time nga daw Kemberlu nung lalaki, ganyan. And then they said that Lisa Marcos was ang tawag dito, stranded in the US because of a US investigation. So Akira, you have to take into consideration na Lisa Marcos cannot fool the US government, especially in cases like this. Mabigat mabigat yung mga ganitong bagay. So, there's really no need to push for the story kasi etong mga ganitong klaseng bagay, these are the things that will just reveal itself. Hindi yan basta-basta mahihilot ni Lisa Marcos. So, it's a matter of time. So, parang hindi na yan kailangan parang i-push-push pa yung mga storya na yan, ganyan-ganyan. Ang masuspetsa ko dyan is that mas pinapaapoy nila yung kwento na yan tungkol kay Lisa because they want to overshadow the illegal things that they did on PRRD. It's the other way around. It's the other way around. Hindi yan yung, Diyos ko po naman, kung sakaling totoo yung nangyari kay Lisa Marcos, di okay. 'Di ba? Why do we need to push for the truth right now? Hindi nga available yung information ngayon. Unless you can provide proof like yung police report, mga arrest warrant on Lisa or order from the United States government interrogating Lisa, yung things like that, ganyan. Unless we have those kind of information, then perhaps we may we can intelligently conclude kung ano talaga yung tunay na nangyari. But stories like this are stories that you do not have to push.
Hindi mo kailangang itulak 'tong mga storyang 'to kasi it will reveal itself. I'm very sure na hindi makakayanan ni Lisa na, anuhin ano, na hindi makakayanan ni Lisa na, paglaruan ang katotohanan sa Amerika. Kasi I'm pretty sure mahirapan siya sa ano, mahirapan siyang mag, mahirapan siyang ano-ano diyan sa US, mag-power trip diyan. Hindi siya papayagan ni Uncle Sam, kahit pa sabihin na siya yung first lady. So that is why it is better to wait and see. Ang sinasabi is that, the autopsy is going to be released like in 3 months. So dun malalaman yung cause of death nitong private citizen na 'to. And aside from that fact, the reason why I want to be very careful about that story is because there is a private citizen involved. The one who died is not a government official. He is not a government official. He is not a public figure. So, parang nagsi-thread ka rin diyan in dangerous waters kasi syempre you're talking about a memory of a rich person whose family are very capable to sue libel to everyone who's going to make stories on the guy, 'di ba? So, hindi wise na parang pagpiestahan niya ng bonggang-bongga and things like that, ganyan. Unless nga we can actually offer solid proof, documentation or any proof that would really point to Lisa Marcos arrest in the US or at least that Lisa was investigated in the US, gano'n. So, yeah, I think na nakarating talaga 'yan sa mga yang kwento na 'yan, nakarating talaga sa ordinaryong tao. But, please be careful when you are consuming information. Hindi lang 'yan kuha ng kuha, hindi lang 'yan take na kasi nga I do not find it reasonable. Yung gano'n, yung parang pinupush yung tapos yung parang deliberately naglalabas sila ng mga pictures na mga edited, yung parang they really want to be talked about. Gusto nilang pag-usapan sila, gusto nilang pagtsismisan sila, tapos yung deliberately nagagawa sila ng mga pictures na throwback na sasabihin current, yung mga ganyan. Nananadya. So, dapat hindi gano'n, hindi you listen to the things that they are not saying. Ganyan. Listen to the things that they are not saying. Ayan. Sabi ni Irish, yung vid ni Aimee and Sarah, parang low-key confirmation na ngagwa si BBM. Sabi ni Irish Abedejos. Well, ang nakakaloka kasi doon, sa baluarte ni Inday nila pinagkwentuhan yon, 'di ba? Sa Davao. Nasa Davao tapos parang nasa bahay pa yata ni Inday. Nandun pa sila nagkwentuhan about it. So, ayun. But I want more of that. Mag-live nga kayong dalawa. Mag-live nga kayong dalawa. Tapos pagkwentuhan niya na mas mahaba. Ayan. Sabi ni May Hyacinth, sis question, anong ginagawa ng mga taga-EU Union, mga taga-EU DTA? For what purpose yung checking nila for May 12? I think meron naman talagang inaalaw ng mga foreign delegates para maging observer ng election natin dito sa Pilipinas. Observer lang. Ang katakataka kasi, yung sa EU, this is the biggest election observer delegate that they ever dispatch. Yun yung nakakataka dito. Ayan. At saka alam niyo naman, 'di ba merong checklist ang EU para sa Pilipinas, ganyan. So, ano talaga 'to, there is something, it is a red flag. Yung nandito yung parang biggest delegation ever for for foreign election observers to be dispatched in the Philippines ng EU. That's a red flag already. I think they're not here not because of the election but for something else. So, yarn. Red flag talaga siya. Well, what do you expect? We are led by an imbecile. 'Di ba? We are led by an imbecile and a very corrupt House Speaker and a First Lady who likes dipping her fingers on everything. 'Di ba? Sabi ko nga, yung soberanya natin sinuko na natin nung March 11. So magugulat pa ba tayo na papasukin tayo ng mga foreigners kung kailan nila gusto? Ang ginawa ni Bongbong sa bansa natin, ginawa niya tayong karinderya na bukas para sa lahat ng gustong kumain. O, 'di ba? Ayun. Kaninong dialogue ba 'yun? Kay Sharon ba? Kay Tita Sharon ba? Ayan. So 'yun. So hippie siya. 70s hippie. Ay, teka, mabalik ako dun sa kwento kong 'yun. Mabalik ako sa kwento yung sa 70. So tingin ko talaga, imposible na hindi in the past, imposible hindi nagdroga yan si Bongbong Marcos. Even the children, I think even even Sen Aimee, at even yung lahat ng mga children of the 70s. In one way or another nag-ano yan. Kasi 'di ba yun din naman yung sinasabi ni Nikki Cositeng 'di ba?
Yun rin yung sinabi ni Nikki Cositeng. So, ibig ko sabihin, if you are young and wild, especially in the 70s, I think kahit papaano maiintindihan mo, sige, may drug use noon, ganyan, ganyan. But you get past it, you get over it, and you change your life, and you do, you pursue what you really want to do in life. So sa akin, okay lang yun. 70s, nag-drugs ka, ganyan, ganyan. Edi okay, din. Ang problema, kapag kaputang presidente ka na, nagdodrogay ka pa rin. Diba? Yun ang malaking problema. Presidente ka na, nagdodrogay ka ba, dun tayo may problem. Ganyan. So ang sa akin, ang importanteng malaman is Bongbong Marcos addictus benedictus during the time when he is already a public servant? Because that is when we are going to have a problem. Ganon. Ibig sabihin, hindi nila na-reform hindi na-reform ni BBM yung sarili niya. 'Di ba? Doon tayo may problema. Ayun. Ayan, hippie movement, puyatan na naman, sabi ni Marivi. Okay lang yun, wala namang pasok. Ayan. Tapos hinaan nyo na lang yung volume. Tsaka hindi ako magmumura, char. Ayun, jeta tayo sa pagmumura dahil mahal na Holy Week, char. Parehas kami ng generation boomer, pero matanda si Bobo M sa akin, sabi ni Samin Santiago. Tita Samin, di ba? Nung 70s, ganyan talaga eh. Yung parang hippie-hippie talaga yung mga... Actually, yung 70s, yan yung parang coolest na generation. Yan yung mga coolest na generation. For me sila yung maganda yung music, maganda yung... Yun nga lang, addictus benedictus sila. Ganon. Maraming addict no 70s. Addictus benedictus sila, ganon. Pero sila yung artistic, sila yung cool, ganon. Tapos yan din kasi yung time na nagpo-protest sila eh. Yan rin yung time na nagpo-protest sila dun sa Vietnam War, sa mga ang tawag dito yung naglalabasan na rin yung mga yung mga protest on yung mga bad corporate practices, yung mga ganon. Rin yan eh, parang yan din yung period na maraming nagpo-protesta. So, ayun, kaya siguro cool yung na yan, cool yung generation na yan. And yeah, the Beatles. Meron pa bang mas cool sa Beatles? Ayan. Sabi ni Ma'am Nessie, Miss Joey, nasa newspaper ang aming prayer rally dito sa Alberta, Canada. Ayan, maraming salamat po. At shout out dun sa shout out dun sa mga taga South Korea na nag-mount ng rally noong April 13. Ang dami Ang dami rin nila doon, nakakaloka. Sobrang dami nila, nakakatuwa na in their celebration eh. Ayan. Miss Jo, ayan. Hindi nakatulong ang pagkidnap ni PRRD para ma-cover. Hindi nakatulong ang pagkidnap kay PRRD para ma-cover si Lisa Satanas. Hindi pa ako bumoboto na pag-usapan namin mga kabarkada ko dito sabay-sabay para malaman kung may dayaan ba talaga to the max. Sabi ni Harem. Harem, I'm telling you may dayaan talaga. May dayaan talaga mangyayari. But do not use the dayaan story para hindi kayo bumoto. Bumoto pa rin kayo. Kasi nga, pag nagkaroon ng dayaan at hindi kayo bumoto, wala tayong laban. Pero pag may dayaan at bumoto kayo, meron tayong pang pushback. Ang labanan ngayon is pushback. Okay? Ang labanan ngayon ay pushback. Ayan. Okay? It is true, Lisa was detained. Naka-interim release yan ngayon. Kaya todo live na. Sabi ni Como Rebi. Yeah, oo. Kung totoo yun, kung meron tayong pruweba, it's going to be revealed sooner or later. So, meron bang mga dokumento? I mean, I'm asking a question na hindi ko alam kasi hindi ko masyadong sinusundan yan. Kasi I do not feel Lisa is, important enough para subaybayan ko yung storya na yan. However, kapag kunwari meron tayong mga dokumento, meron tayong mailalabas na mga bagay tungkol dyan, ayun. Sabi ni Jax Wong, Madam Joey, what do you think are the chances of the Villars will turn on the Dutertes if Camille won? To be honest, I do not know. But I trust Camille. Ako hindi ko gusto si Camille, sa totoo lang. Hindi ko gusto si Camille at hindi ko gusto ang mga Villar in general. Hindi ko gusto ang mga Villar in general. Yung Villar, parang sa akin, naging palatable dahil nung build, meron silang mga output. Yun. Marami rin kasi dito sa San Jose del Monte, issue yung prime water na yan eh. Yung prime water ng mga Villar na yan eh. So medyo problematic rin sa akin talaga yung yan si Camille. Kaso nga lang, pinagkakatiwalaan ni Inday. So, I will trust in Inday's judgment. But it doesn't mean I'm not going to criticize Camille altogether. Diba? It doesn't mean I'm not going to criticize Camille altogether. I will support Inday's option, Inday's choice. But, I'm going to call out Camille, especially yung prime water niyo dito sa San Jose del Monte! Diyos ko po, ang pangat ng serbisyo! Diba? Balik nyo na yan sa San Jose del Monte Water District, yung non-profit na
na nag-ha-handle ng tubig namin dito, they have a prior to the joint agreement, they have a very, very good fiscal, fiscal health. Hindi sila nangungutang, maganda ang kanilang profit margin. Ang capex nila fully funded year after year. It's handled really well. And the customer service was also is also good. And they had been awarded as the best local water district for so many years. Pagkatapos, nung biglang naging Prime Water, tsaka-tsaka ng trabaho. Hanggang ngayon hindi pa pina-publicize ng ng San Jose del Monte at saka ng Prime Water yung provision ng joint venture contract nila. Camille Villar, utang niyo pa yan sa amin. Diyos me. And Kuyang EB, before I introduce you, I would just like to point out, there is a local politician here in San Jose del Monte named Irene Del Rosario who really went who really move all the stones leading toward unraveling kung ano ba talaga yung nangyari dyan sa joint venture na yan. And she hit the wall. Ang nangyari sa kanya, binalikan siya politically, dineclare pa nga siyang persona non grata or something like that because she was a konsehal that time. And she risked a lot in order to know the real deal about that joint agreement. And etong si Irene Del Rosario na to, sa mga taga San Jose del Monte, please vote for her as a vice mayor. And it's very, very important. Sabi ko nga, ma'am, okay po na vice mayor yung tinakbo ninyo kasi para kayo yung chair ng sangguniang panglalawigan. So that you would be able to really look after this joint venture, investigate, create an investigating body that would allow to know what really happened diyan sa sa joint. The Prime Water Service in San Jose del Monte is so bad. Hindi yung mga San Joseño dito hindi dapat namamalimos ng tubig, tangina. Parang de oras ang tubig. Ano to, 90s? Pagkatapos ng tubig, tsokolate pa. Tapos meron din silang problema sa all-day mart nila, Joey. I've spoken to a lot of people who supply them doon sa kanilang grocery store. Tagal daw magpayat, tapos ang daming chichibureche. Yeah, they really have to fix that. They really have to fix that. So, I would just like to to tell Camille Villar that while Inday Sara is supporting you, it doesn't mean that you are immune from all the criticisms that the people are going to throw at you. It does not extend to that. It does not extend to that. In the same manner, si Amy nga, todo pa rin yung, hindi naman siya protected sa criticism rin ni, ng mga tao sa kanya, especially ng mga Duterte supporters. Ganun talaga, no? But ang pagboto namin sa choices ni Inday, okay, ang pagboto namin sa choices ni Inday is because we trust her, I trust her wisdom in this endeavor. So, yun lang. So that's all I'm saying. Hindi ibig sabihin na pag in-endorse ka ni Inday ay immune ka sa mga kritisismo. Ayan. Ayun. Kuyang, kamusta na? Good. Yung paus ng boses ko, mag-2 buwan na to eh. Wala pa nung February 22, indignation. So, grabe. Grabe yung mga engagements. So, yun, interesting, trivia, Joey, no? Ang mga Villar kasi, nationalista party yan, di ba? It's one of the biggest parties dito sa Pilipinas, no. Nandiyan yung Lakas CMD, tapos nandiyan yung NPC, Nationalist People's Coalition, no. Pero a bit of trivia, no. Si Ferdinand Marcos Sr. was actually a nationalista, a liberal party noon na lumipat sa nationalista, and he ran as president, no, for Nationalista Party. Manny. Yeah, yung kay Manny ngayon, no. Si Benigno Aquino Jr., si Ninoy, was actually a nationalista when he started his political career. At lumipat doon sa liberal. When Bongbong Marcos ran for vice president, he was Nationalista Party member. Yeah, but he did not secure the nomination of Nationalista Party for president in 2022 because Manny Villar was respectful of PRRD's stance against Bongbong Marcos. Kaya binili ni Bongbong yung little known party na PFP, Partido Federal ng Pilipinas, based sa Cotabato. At nung nag-file siya ng Certificate of Candidacy, nationalista pa siya eh. Pero hindi siya in-acknowledge ng party. Yes, hindi siya in-acknowledge. And it was only in 2020, September, or 2024 lang ata yan eh, na nag-force talaga sila ng formal alliance with nationalista. Kasi nanalo na. Yeah, so nanalo na, no? So ibig sabihin, talagang yung Nationalista Party, yung civilian talaga, had some defers to PRRD, nagde-defer talaga siya kay PRRD. And had some reluctance, no, of this alliance with Bagong Alyansa. So it again shows na yung mga Villars naman talaga, they're entrenched in the political landscape, no. Mga oligarko din sila, they are supposed to protect their own interest first, no.
And probably, yung mga Duterte din owe something to the Villars. No? Kasi aminin natin, hindi biro yung magpapatakbo ng isang kampanya, lalo na yung presidential campaign. Diba? Oo. So, I would probably argue na meron din silang utang na loob sa mga Villar. I think. No? At mind you, hindi, si Mark, hindi talaga nagsasalita, di ba? Tungkol sa ICC, tungkol sa impeachment. So, parang sa tingin ko, pag dalawa yung Villar doon, that we are safe by 2 votes. Diba? Pag nandun si Amy, we are safe by another vote. That's 3. Andyan si Robin, that's 4. Bato and Bongo, siguradong mapapasok niya. That's 6 already. So we only need 2 more. Si Jinggoy naman, alangan yan mag-yes eh. At we can't, hindi mo masabing yes, hindi mo masabing no eh. Although, I feel that Jinggoy might oppose the impeachment of Inday Sara, but I cannot be sure. Hindi ko kasi di ba may nakakaso nga rin yan si Jinggoy. Merong ano sa kanya, may kutsilyo sa kanya ang admin, di ba? Kaya to be safe, we have to vote straight talaga and to protect and to just so Bam Aquino and Kiko Pangilinan will not be in the Magic 12. We have to vote the 2. And the logical thing is to vote for those na talagang may winning chance. Ako, personal choice ko talaga is Norberto Gonzales eh. Me too. Pero hindi yan mananalo eh. Oo. And ang ano kasi Norberto Gonzales, siguro in an ideal situation, I would want I will go all out Norberto Gonzales. I think if kunwari Inday Sara would be president in the future and things like that, Norberto Gonzales is a very good addition to the Inday Sara government. That's for sure. But we are not in in an ideal situation right now. Itong election na to, we are not in an ideal situation right now. And to be honest, I am also not very sure if Norberto Gonzales is gonna go all out defending Inday. Hindi rin ako sure doon eh. Hindi rin tayo sure doon. But there's no question with the ability of the guy and the passion and the commitment. There is no problem with that. Sabi ko nga, October 2024 pa lang, we are in a shithole. So actually, nandun pa tayo sa napaka-primitive na problema, which is alisin ang lahat ng mga kakampi ni Bongbong Marcos. At alisin lahat ng mga komunista dyan sa House at sa Senate. Oo, alisin ang mga kakampi ni Bongbong Marcos. Kasi once we remove the kakampi of Bongbong Marcos, doon pa lang magkakaroon ng legitimate conversation on policies eh. Tama. Doon pa lang magkakaroon ng legitimate conversation on policies. Ayan. Kaso nga lang, kung ang i-elect natin ay mga kakampi ni Bongbong, di wala, tuloy-tuloy lang tong ganitong shithole scenario, 'di ba?